So what are the other terms and conditions? So we are implementing yung tinatawag natin na single payment deadline, wherein ang deadline po natin ay end of the month following the applicable month. Unless it falls on Saturday, Sunday, or holiday, pwedeng bayaran yan on the next working day. With regard to the interest, 10% per annum po yan. At para sa mga hindi po nababayaran na amortization, so nag-i-incur ho yan ng 1% penalty per month. Huwag natin din pong hahayaan na umabot yung monthly amortization, umabot yan ng 6 na buwan na hindi tayo nakakapag-remit ng monthly amortization. Kasi pagka umabot na ho yan ng more than 6 monthly amortization, so yung buong loan po ninyo, made-default na ho yan. Okay? So yung defaulted loan, ano yan po ay due and demandable na po. So pag hindi natin nababayaran yan, nag-i-incur na yan ng penalty na 1% per month. With regard to the manner of filing, okay? So for both salary and calamity loan, mandatory po ang online submission ng application ninyo. So we no longer accept over-the-counter submission of application for both salary and calamity loan. So you can either submit your application via your my.sss account, okay, through laptop or desktop, or pwede na rin po yan through the SSS mobile app. Okay. So what if yung miyembro hindi siya nakapagbayad ng kanyang monthly amortization? Okay? So nagkaroon siya ng past due short-term loan kay SSS. Nagkaroon ng past due salary loan. Okay? Sabihin na lang natin nakapangutang siya ng 10,000 pesos. Yung 10,000 pesos na inutang niya for salary loan, sabihin na lang natin nag-incur na rin ng interest. May interest siya na around 10,000 pesos. Dekada na hindi niya nababayaran. So umabot na sabihin na natin around 10,000 pesos din yung penalty. So total of 30,000 pesos. Nagkapera si miyembro. So ang ginawa niya, nung nagkapera siya, ni-remit niya yung 10,000 pesos. But upon checking, nakita niya hindi gumalaw yung kanyang principal. As is pa rin yung principal. Same with the penalty. Bakit? Kasi po, with regard to the priority of payment, lahat po ng ibabayad ng miyembro, pag meron na siyang past due short-term loan, so ibig sabihin nag-incur na to ng penalty, mapupunta muna po lahat ng binayad ng miyembro sa penalty. Hanggang mag-zero ang penalty, susunod po ang interest, hanggang mag-zero ho yan, panghuli po ang principal. Okay, so yan yung order ng priority pagka sinesettle ho natin yung ating loan obligation. Okay, meron tayong addendum pagdating doon sa policies on the granting of short-term member loan. So itong addendum natin na to ay applicable lamang sa mga individually paying member. So sino-sino ba yung mga individually paying member? So nandiyan yung mga self-employed, voluntary paying member, non-working spouse, at kasama na rin yung mga land-based OFWs na kung saan they are required to have at least 6 months contribution under their current coverage or membership type before the month of filing. So halimbawa, si member, sabihin na lang natin meron siyang 100 contribution. Na-separate siya from employment, sabihin na lang natin nag-resign siya, nagtayo siya ng sarili niyang business. Okay, so naisipan niya na mag-loan kay SSS bilang pandagdag puhunan doon sa kanyang negosyo. So ang tanong ngayon, pwede ba siyang mag-apply ng salary loan? So kasi pinagpatuloy niya after ng separation niya, nagpatuloy siya ng paghuhulog niya as a voluntary paying member. Ang sabi ng system, basta meron na siyang 6 na contribution doon sa kanyang current coverage type. So kung siya ay naghuhulog as a separated member, dapat meron na siyang 6 na contribution diyan. So after the following month, pwede na siyang mag-loan. Okay? So yun po yun. So kung halimbawa na-separate siya ng March, tapos nagpatuloy siya ng paghuhulog ngayong April as a separated member. So April, May, June, July, August, September. So ibig sabihin by November pa siya pwedeng mag-apply ng salary loan or calamity loan or any short-term loan na in-offer ng SSS as an individually paying member. Again, applicable lamang ito sa mga individually paying member.